Makaraan ang ilang debatihan sa plenaryo matapos na formal na manumpa bilang senator judges ang 22 senators nitong Martes para sa impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte, ay nagkaroon ng isang motion na i-remand ang kaso sa House of Representatives. Ang motion ay nihayi ni Senator Ronald Bato de la Rosa na inamyendahan ni Senator Alan Peter Cayetano dahil umano sa mga usapin na kailangang linawin. Gayunpaman, nakasaad din dito na hindi nangangahulugang ibinabasura na ang naturang kaso. Sa naganap na botohan, 18 sa mga senador na tumatayong hukom ang pabor na maibalik ito sa Kamara, habang 5 senador naman ang tumutol. Ang 5 tumutol ay sina Minority Leader Aquilino Coco Pimentel III, Deputy Minority Leader Risa Hontiveros, Senator Grace Poe, Senator Sherwin Gatchalian at Senator Nancy Binay. Bunsod nito ay kinumpirma ni Senate President Francis Cheese Escudero na tumatayong presiding officer ng impeachment court na hindi na rin matutuloy ngayong Miyerkules ang nakatakdang presentasyon ng Articles of Impeachment. Samantala, pumalag naman ang Makabayan Bloc sa naturang desisyon sapagkat anila ito ay labag sa konstitusyon kung saan kanila umanong inililihis ang tamang proseso ng saligang batas. Bukod sa wala umano itong legal basis, ay isa rin umano itong pagtalikod ng Senado sa kanilang constitutional duty na litisin ang mga impeachment case. Ganito rin ang naging posisyon ni Representative-elect Laila de Lima at ng Catholic Bishops Conference of the Philippines. Kaugnay ng kaganapan ay nag-issue na ng writ of summons ang impeachment court laban sa Vice Presidente, kung saan binibigyan ang nasasakdal ng 10 araw mula sa pagkakatanggap ng summon na tugunan ang mga aligasyon laban sa kanya. Ang prosecution naman ay mayroong 5 days para sumagot sa tugon ni VP Sara. Princess Castro, nag-uulat para sa Golden Nation Network.